Naniniwala po ba kayo sa paranormal? Naniniwala ba kayo na ang ating mga mahal sa buhay na nauna na sa atin ay may kakayahan na bisitahin tayo? Hindi man siya in human form, kuminsan siya po ay lumalabas bilang orbs. Yung pong bilog-bilog. Actually, hindi lang naman po bilog ang shape niya. Pwede rin siyang oblong or parang blob na walang shape. Usually po siya ay bilog na transparent. Pwedeng kasing liit ng golf ball, pwede rin kasing laki ng basketball. Meron po kasi akong ipapanood sa inyo na para sa akin ay binisita ako ng isa kong namayapang kamag-anak or loved one in the form of an orb. At yun po ay naging visible sa isa kong video. Actually, yung video 2 days ago lang. Pero bago po tayo pumunta sa issue na yon, kahapon po pinag-usapan natin yung pagbaba ng ratings ni President Bongbong Marcos. And of course, batay dun sa mga comments sa akin, lahat po ng mga supporters ni President Bongbong Marcos ay hindi naniniwala dyan sa survey na yan. Kasi meron akong isang commenter na nagsabi, sabihin nila kung sino ang nagbayad dun sa survey na yon. Ilabas ang pangalan para malaman natin kung kanino siya nakakiling. Kasi po yung mga survey firms na yan, binabayaran po yan ng mga certain people para magpa-survey. Dahil diyan po kumikita ang mga survey firms. Diyan po sila kumukuha ng papasweldo sa kanilang mga tao. So hindi ba dapat nga mas maganda yung pag naglabas ka ng survey, wag mo lang ilabas kung Pulse Asia or SWS or Okta or Pahayag. Di ba dapat sabihin din kung sino ang nagpa-survey para malaman ng taong bayan kung yung nagpa-survey na yun ay may kinikilingan. Tama naman, di po ba? Kasi sa panahon to, sabi ko sa inyo, talaga pong maraming maglalabasan para i-discredit ang administrasyon ni President Bongbong Marcos. Pero ito po ang isang nakakalimutan nila. Yung puwersa ng 31 million na bumoto kay President Bongbong Marcos. Okay, sabihin na natin may nabawas dyan. Ilang 100,000 or a million? So pagpalagay mo ng 30 million ang naiwanang supporters si President Bongbong Marcos, kaya ba nila yan? Tayo, na mga supporters ni President Bongbong, hindi tayo dapat matakot. Sila ang dapat matakot sa puwersa natin. Dahil if push turns to shove, hindi mangingimi ang mga supporters ni President Bongbong Marcos na lumabas para ipagtanggol ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Gusto nyo ng totoong people power? Pues, pwede naming ipakita sa inyo ang tunay na kahulugan ng people power. So, hindi nyo kami matatakot sa mga paninira ninyo, sa mga pa-survey ninyo, unless, sabi ko, ilabas nyo kung sino yung nagbayad para sa certain survey na yon. Dahil nakakatawa naman yung mga survey eh. Parang hindi nila nakikita yung mga achievements, yung mga ginagawa ng ating presidente ngayon. Apakadami. Hindi naman siguro kayo bulag na hindi nyo nakikita. Tapos sasabihin nyo bumababa ang ratings ng ating presidente. Panoorin nyo po yung video ko kahapon. Kahit papano, inisa-isa ko yung mga achievements ng ating presidente Bongbong Marcos. Sa dami ng achievements ng PBBM administration, bababa yung kanyang trust and approval rating. Hindi nyo kami magogoyo. Hindi nyo mababago ang aming paniniwala sa ating Presidenteng Bongbong Marcos. So ngayon, nakita ko tong article sa CNN Philippines. Isa daw dahilan kung bakit bumaba ang ratings ni President Bongbong Marcos. Basahin ko po galing po ng CNN Philippines. 20 pesos per kilo rice promise contributed to drop in Marcos's approval rating. Ayon po sa Pulse Asia. Nakita nyo na yung mind conditioning nila? Isisisi nila dun sa pangako daw na 20 pesos na bigas. Tapos yung mga malalaking achievements ni Bongbong Marcos, hindi nila nakikita. Sasabihin pa dito, 20 pesos per kilogram promise. Wala naman pong pinangako si President Bongbong Marcos. Yun po ay isa sa kanyang aspirations, pangarap na mapababa ang presyo ng bigas. Pero sabi ko sa inyo, porque paulit-ulit nilang pinangangalandakan na promise daw yun, nagmumukha tuloy totoo. But we, supporters, know
better. Tuloy ko po yung article. Polling firm Pulse Asia on Monday said President Ferdinand Marcos Jr.'s promise to lower rice prices to 20 pesos per kilogram contributed to the 15-point drop in his approval rating. Kita nyo na? Although sinabi naman na yung promise na yun contributed, pero yun talaga ang kanyang headline, yung 20 pesos na bigas. Tuloy ko. Making a promise that you will reduce rice to about half of the price ceiling and then being unable to fulfill that promise might lead to more people withdrawing their appreciation. Anong akala ninyo sa isip ng mga supporters si President Bongbong Marcos? Makikitid ang utak sa nangyayaring inflation sa Pilipinas at hindi lang dito, pati sa ibang bansa? Maniniwala kami nang dahil lang sa 20 pesos na pangako? According sa inyo, pangako, bababa ang rating ng ating Presidenteng Bongbong Marcos? Hindi ba yan ay isang klase ng mind conditioning para itong mga isipan ng mga tao, yung mga madaling ma-persuade at mapaniwala ay oo nga, hindi natupad yung pangako ni President Bongbong Marcos. Dahil yun ang lagi niyong inuukil-kil sa isipan ng tao na yung pangakong 20 pesos kahit na wala namang ipinangako si President Bongbong Marcos kundi isa sa kanyang pangarap. Ngayon, isa yon sa nagpababa ng rating ni President Bongbong Marcos. Sabi pa dito, it would be wise for Marcos to relinquish his position as agricultural chief given the soaring prices of basic commodities and other issues surrounding the agricultural sector. Samantalang kung magre-research lang kayo, malalaman nyo na yung agricultural sector ay matagal nang napabayaan ng mga previous presidents. At ngayon si President Bongbong Marcos ang nakaupo dyan, nakikita niya lahat ng pagkukulang, lahat ng mali. Kaya gusto nilang umalis si President Bongbong Marcos dyan. Pulse Asia revealed that Marcos and Vice President and Education Secretary Sara Duterte suffered double-digit declines in their approval ratings following developments in the West Philippine Sea, rising commodity prices and concerns surrounding confidential and intelligence funds. Unahin natin yung confidential and intelligence funds. Kung meron kayong nakitang anomalya na ginawa ni VP Sara, di kasuhan ninyo. Hindi yung pinapaulit-ulit nyo lang yung kwento para ma-mind condition ng isipan ng tao. Meron palang ginawang kapal si VP Sara ba't hindi kayo gumawa ng kaukulang hakbang? Sue her. Idemanda nyo siya. Kasuhan nyo siya. Sumunod, rising commodity prices. Again, kung kayo may mga kamag-anak sa abroad, tanungin nyo sila, diyan ba sa bansa na yan, okay ang bilihin? Mababa ang inflation? Dito lang ba sa Pilipinas mataas ang bilihin? Tingnan natin kung ano isasagot sa inyo. At yung pangatlo, developments in the West Philippine Sea. Hindi nga ba nanindigan si President Bongbong Marcos dyan sa West Philippine Sea? Hindi ba nung nagtayo sila ng mga floating barriers, ano ang ginawa ni President Bongbong Marcos? Pinatanggal niya yung mga barriers na yon. A first na isang presidente nanindigan against China. So kung yung isa yung pangyayari sa West Philippine Sea ay nag-contribute din sa pagbaba ng ratings ni President Bongbong Marcos, basahin naman po natin ang isang balita galing naman po sa ibang pahayagan. Headline po dito sa Philstar, Filipinos distrust China amid bullying at West Philippine Sea. Ayon daw sa isang survey, China's continued aggression over the disputed West Philippine Sea territories is causing growing discontent among Filipinos. This sentiment is shown by a recent survey conducted by Oculum Research and Analytics. China is the least trusted country among 1,200 respondents in the poll released on September 27, with 51% registering their disapproval. The United States, Beijing's arch-nemesis on the global stage, notched the highest approval at 62%. China recently sparked a diplomatic row after it installed a 300-meter floating barrier
along Scarborough Shoal to prevent the Philippine Coast Guard and fishermen from entering the area, which Beijing claims to be theirs. Authorities slammed the blockage as a clear violation of international law. The PCG last week cut off a portion of the barrier under the orders of President Ferdinand Marcos Jr. Commodore J. Tariela, spokesperson of the PCG for the West Philippine Sea, vowed to remove any future obstruction that may hinder fisherfolk from earning a living. In the coming months, if ever that barrier will once again be in place, the PCG will do whatever it takes for us to remove the barrier. So ano ang sinasabi ng CNN Philippines na isa yung mga pangyayari sa West Philippine Sea that contributed para bumaba ang ratings ni President Bongbong Marcos? Samantalang dito sa survey na to, Filipinos distrust China at ang kanilang pinagkakatiwalaan ay ang US. Hindi ba si President Bongbong Marcos ang presidenteng naglakas loob na tapatan ang China at sinasabi nilang pro-American si President Bongbong Marcos? Bakit umaayon dito yung survey? Meaning, sang-ayon ang mga Pilipino sa ginawa ni President Marcos. Yung paninindigan sa West Philippine Sea at yung pagtanggal ng barrier sa South China Sea. So ano ang ibig sabihin ng CNN Philippines? Well, hindi po kaming mga supporters dahil hindi po ganun kakitid ang mga utak namin. Malawak po ang aming pangunawa. Kaya nga kahit anong paninira ang ginawa nila sa pangalan ng mga Marcoses, ginawa nila lahat ng paraan para hadlangan ang pagbabalik ng mga Marcos sa Malacanang. May nagawa ba sila? Wala. Iniluklok ng mga supporters si President Bongbong Marcos, si PBBM, dahil naniniwala kami sa kanya. Ngayon pa kayo maninira ng ganyan? Akala nyo mababago nyo ang isipan namin? Hindi. So kahit anong palabas nyo sa mga surveys ninyo, at ito nga pangatlo, yung recent na pangyayari sa South China Sea, ito nga sa survey, umaayon ang mga Pilipino. Mas gusto nila ang US kesa sa China. Pero sa CNN Philippines, pinalalabas nila na isa yon sa dahilan. Ang pangyayari sa West Philippine Sea, ang pagtaas ng bilihin at ang confidential funds ni BP Sara. At yung 20 pesos na bigas. So sabi ko sa inyo hindi po tayo magpapatinag. Tandaan nila, lest they forget yung puwersa ng majority ng Pilipino na nagtitiwala kay President Bongbong Marcos. Hindi nyo na kami mauuto. Hindi nyo matitinag ang aming paniniwala na si President Bongbong Marcos ay itinalaga ng Diyos sa pwesto niya dahil meron siyang plano para sa bansa natin. So kahit maglabas pa kayo ng 100 survey na hindi nyo naman sinasabi kung sino ang nagpa-survey, hindi nyo kami mapapaniwala sa mga survey ninyo. Dahil napakadali na pong mag-research. Browse the internet. Marami po tayong malalaman ng mga impormasyon to debunk itong mga pinaglalalabas nila mga kasinungalingan. So, survey pa more. Hindi nyo matitinag ang aming paniniwala. At again, hindi kami ang dapat matakot sa inyo. Kayo ang dapat matakot sa puwersa ng mayorya ng Pilipinong may tiwala sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. So ngayon, punta po tayo dun sa totoong topic ko for today. Kasi po, nung isang araw, nagvi-video po ako. Wala po akong nakitang unusual o yung lumilipad-lipad sa harap ko o yung mga nagpaparamdam dyan. Matapos yung video, inedit ko at pinanood ko ulit. At doon ko napansin na merong kakaiba dun sa video ko. Panoorin po muna natin ito. Dahil hindi daw sila babae. So papaano yan? May mga batas tayo sa Pilipinas. Yung decency or conforme na talaga sa tao. Conforme na sa pananaw natin. What is decent and indecent. Kumpara sa atin, indecent na. Ayan po. Napansin nyo rin po ba yung kulay puting bilog na umaaligid-aligid dun sa harapan ko? Mas mahaba po yan dun sa unedited pa na video. Ang tagal po sa harapan ko yung kulay puting bilog na yan at paikot-ikot sa akin. So, ginugel ko. Ang sabi naman, ang tawag dito ay orb. ORB. Ito daw ay mga espiritu na mga mahal sa buhay na namayapa na at nagpaparamdam sa iyo. Although, ang sabi doon, ang mga orbs daw ay usually
transparent. Kung mapapansin po natin, kulay puti yung orb na umiikot-ikot sa harapan ko. So sabi ko, baka sa camera. And then, mapapansin nyo na wala sa harapan ko yung bilog na puti. At lumitaw po ulit siya sa harapan ng isang paso. And this time, mas malaki po siya kaysa dun sa umaaligid-aligid sa harapan ko. At siya ngayon ay transparent. So ako, porque meron po ako mga paranormal experiences ng aking kabataan, ilalagay ko po yung link dyan sa baba para mapanood yung isang video ko na aking pinost sa kabilang channel ko, yung Tito Manny TV. Ang title po niya ay Naniniwala ba kayo sa multo? At ikinwento ko po doon yung mga experiences ko sa mga espiritu o sa mga multo, kung ano man ang tawag nyo doon. Dahil sinabi nga po dito sa internet na ang mga orbs ay hindi nakikita ng naked eye, pero siya po ay nagmamanifest sa mga videos, sa mga portraits, sa litrato, at doon po lumalabas sila. Nakukunan po sila ng picture o ng video. Isa pa, usually, ang mga gantong orbs po ay lumilitaw sa mga medyo madidilim na settings o background. Yan, in broad daylight. So siguro, habang nangyayari yung orbs na umiikot sa harap ko, wala talaga akong mapapansin. Dahil maliwanag po during that time. Nung na-edit ko na lang yung video, saka ko po nakita yung bilog na puti na umaaligid-aligid sa harap ko. Although sabi ko nga sa inyo, usually daw yung orb ay transparent. Nakita naman natin hindi transparent yung nasa harap ko. Naging transparent na lang po siya nung lumitaw siya sa gilid ng isang paso ng halaman. Meron po ba sa inyo na nagkaroon ng same experience na aking naranasan? At doon po sa naniniwala sa paranormal, totoo ba na yung orbs ay espiritu ng mga namayapa nating mga mahal sa buhay? Ano po ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.